So ito na nga guys, natapos na natin yung design natin dito sa KiCad nung ating schematic diagram. At ito na siya, okay? So paano mo malalaman kung yan ay gumagana at hindi yan sasabog? 'Di ba? Yan ang pinaka ah, nakakatakot na after mo mag-design, sinubukan mo pero sumabog, 'di ba? Nakakatakot. Bukod sa pinsala na pwede nitong dalhin sa iyong katawan ay pinsala sa bulsa dahil uulitin mo na naman ang iyong ginagawa. So sayang yung oras na ininvest mo sa pagde-design ng circuit na ganito. Kaya nga itong KiCad ay mayroong simulation, okay? Package na powered by NG-Spice, okay? So ayan. Ito yung simulation natin na ito'y gumagana pero bago yan, i-discard muna natin yan at pakita natin kaunti kung saan siya, kung paano siya nagagawa. Okay, so dito sa ating folder, okay, ito yung folder niya, HBHF driver. Ayan, high voltage, high frequency driver. So, gamit nga yung flyback, ayun yung gusto kong gawin. So, gagawa ka ng notepad. Actually, wala kasing downloadable text file nung mga tawag dito, component. Okay? Meron yan, datasheet. Okay? So, yung datasheet, i-convert mo yung mga electrical properties noon papunta sa text file. Okay? So, gets nyo sana. So, saan nyo naman makukuha yung datasheet? Ang datasheet ay eto, no? Pakita ko sa inyo kung saan nyo nakukuha yan. So, syempre, mag-internet ka, no? Tapos, meron talagang website at entity kung saan sila yung gumagawa nitong mga datasheets na to. Okay, pinapasa sa kanila ng mga ng manufacturer yung sabihin natin proven, no? Tested na mga electrical quantities related to this like part IRF V44N datasheet. So nandyan yan. Nandyan yung mga characteristics niya, okay? At paano siya ginawa. So, ang gagawin mo dyan is kokopyahin mo yan, ipoprogram mo lang ng kaunti yan para makuha mo yung performance o yung characteristics. So, paano siya? Ganito. Okay. So, part number, so MOSFET, IRF F540N. Ito yung gagamitin natin, pantangke doon sa mataas na current. So, pwede rin naman yung papalitan mo lang yan nung ay ano tawag dito? Tawag dito, yung FZ44 kung yun ang gusto mong gamitin. Basta yung characteristics ay nandyan, no? So, yung optocoupler, ayan, medyo nahirapan ako dyan. Marami kasing optocoupler pins, no? So, pinaka-common na lang ginamit ko yung 4 pins. Pero may mga iba't iba pang klase, depende sa application na gusto mo. Tapos, dito sa transformer, since ito ay tayo ang magwawind ng transformer na yan, in-input ko lang dyan yung gusto kong values, no? So, yung L1, first turn is 10 microhenries. Yung turn 2 or secondary winding natin, ang gusto natin dun ay 250 henries. So, meron yung equivalent number of turns at saka yung number of wire, yung gauge ng wire. So, yun yung gagawin natin. So, titingnan natin kung kakasya kasi ang target natin dito ay 60,000 volts na output. Okay. Tapos, ito nga pala yung IC natin na driver ng oscillator circuit which is yung LM555. Okay? So, sana yung nakikita nyo dyan. So, ganyan lang yan. So, naka-text file. Diba? So, nagbo-blurred. Sorry na. Blurred. Okay. Blurred pa rin. Yan. So, yan. Ganyan siya. So, kung ano yan, ito kasi, pina-generate ko na lang to, no? So, may mga makikita kang value ng resistor. Okay.
So, yung paggawa niyan, saka ako na lang ituturo kung paano. Kasi kulang na tayo ng time ngayon. Kung explain ko yan isa-isa, baka abutin tayo ng bukas, no? So, hindi ko na siya ma-explain. So, pagka meron ka na nga niya ng text file na yan, i-save as mo siya as library. So, type mo dyan .lib, .lib. Okay? So, replace mo lang. Tapos magiging okay na yan. Hahanapin na or kusang hahanapin, hindi naman sa kusang hahanapin. So, pupunta ka dito. Kunyari, nagawa mo na yon. So, i-click mo yan. Pag-click mo yan, double-click mo yan. Tapos, punta ka dito sa General Properties. Okay, General Properties. Pagkatapos, dito, Simulation Model. Tapos, yung library file na yun, hanapin mo yun. Tapos, i-click mo yung part number. Tapos, click OK. So, pagkayari nga niyan, i-click OK mo yan. Pagkatapos ay save. Pagkatapos punta ka na dito sa simulator. So, ito nga yung simulator natin. Okay? Pakita ko lang sa inyo na hindi siya sasabog at walang error. So, pag may nakita kang error dito, is i-check mo lang siya, no? So, pagka-check mo, at walang error, na-check mo na lahat, you can do the simulation. Just click this play button. Okay? Play button. So, anong type? Yan, DC, AC, ano ba bang gusto mo? Operating, okay? Sa DC operating standpoint tayo. Kasi may mga circuit na pang AC, pang DC, or pwedeng vice versa. It's up to the design, yeah? So, ayan. So, gumana, ibig sabihin ay okay naman siya. Okay? Simulation results, do analysis, time na step is too small, trouble with blah, 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 blah. So, aayusin na lang natin yan. Pero basically, gumagana yung circuit natin. Pero, ang gusto niya kasi is ma-measure niya yung output. Okay? So, dito kasi, hindi niya ma-measure yung output. Ang nagiging resulta is walang connection. So, naka-open kasi itong 4 and 5 pins natin. Ibig sabihin, nagge-generate siya, pero open siya. So, magge-generate yan ng parang kidlat. Yun ang magiging purpose natin dyan, na yun yung magkukuryente dun sa ating mga kambing kapag lumapit sila dyan. So, uh, by this, you can be sure that the left side of the circuit is working, okay? And yung right side natin is ito i-connect natin sa mga wires na pangkuryente. So mag-iingat na lang yung mga magnanakaw dito sa amin dahil baka kapitan ko yan hindi nyo malaman kung anong tumama sa inyo. Tamaan kayo ng kidlat, di ba? Ganon. So ito ay dinidesign ko, mahina pa lang to pero pwede naman tayong gumawa ng malakas. Dahil kaya na natin gawin ito at sabi ng ating system ay gumagana naman. So, ganun nga po at hanggang sa susunod, sana ay may natutunan kayo dito sa ating mga vlog.